Story isa by Anonymous. Nasa Washington State ako, naglalakbay ng ilang araw sa pamamagitan ng backpacking sa mga pambansang parke. Nasa humigit kumulang 20 milya na ako mula sa pinakamalapit na kalsada at sa unang 2 araw ay wala akong nakitang kahit isang tao. Simula na ng taglagas kaya't medyo malamig ang panahon na maaaring hindi komportable para sa karamihan ng tao, ngunit dala ko ang lahat ng kinakailangang kagamitan. Sa umaga, bumangon ako at gumawa ng mabilis na kape gamit ang aking pocket stove, pagkatapos ay nagpatuloy ako papunta sa susunod na campsite. 6 na milya pa ang layo nito, nasa bundok ay medyo malayo. 4 na oras na akong naglalakad nang bigla akong makarinig ng mga yapak sa harap ko. Tumangala ako at nakita ko ang isang lalaking naglalakad sa daanan na papalapit sa akin mula sa kabaligtaran na direksyon. Hindi ko inaasahan na makakita ng sino man, ngunit ngumiti ako at tumango habang siya'y dumadaan. Ngunit napansin kong may kakaiba. Wala siyang backpack, wala siyang dalang tubig, wala talaga siyang kahit ano. Nakalong sleeve na t-shirt lang siya at lumang hiking pants. Nilinggan ko pa siya ulit dahil sa pagkabigla, ngunit nang gawin ko ito, napatingin din siya sa akin, kaya upang hindi maging awkward, binalik ko na lang ang tingin ko at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos makalayo ng kaunti, nakalimutan ko na ang insidente. Sa naisip ko na malapit lang ang campsite niya at naglalakad-lakad lang siya, ngunit alam ko rin na walang established camps malapit doon. Kahit ano paman, hindi ko na lang ito masyadong pinag-isipan. Mahirap ang sumunod na mga oras ng paglalakad ngunit sa wakas, nakarating ako sa aking campsite. Walang tao doon, isang maliit na lugar lang para sa aking tent. Hindi ito kasing ganda ng inaasahan ko, dapat ay maganda ang tanawin ngunit mula sa mismong campsite, walang tanawin dahil natatakpan ito ng mga puno. Parang nasa gitna ng kagubatan ang buong campsite kaysa sa bundok. Pagod na pagod ako kaya agad akong nagtayo ng tent at nagpahinga habang pinapanood ang paglubog ng araw. Habang nakaupo ako, bigla kong narinig ang tunog ng kalusko sa likuran ko. Lumingon ako at nagulat nang makita ko ang parehong lalaking nakita ko kanina. Wala pa rin siyang backpack o anumang gamit, ngunit mas nakakabahala ang dahilan kung bakit siya naroon sa campsite na iyon. Naglalakad siya papunta sa kabaligtaran na direksyon nang huli ko siyang nakita, at para makarating siya doon, dapat ay bumalik siya kaagad pagkatapos kaming magkita. Habang papalapit siya sa campsite, hindi niya ako tinitignan, parang sinasadya niyang hindi ako pinapansin o parang hindi niya ako nakikita. Pumunta siya sa kabilang bahagi ng maliit na lugar at umupo lang sa lupa, walang tent, walang sleeping bag, walang kahit ano, basta nakaupo lang at nakatingin sa kagubatan. Mga 15 talampakan lang ang layo niya sa akin, pero dahil nakatingin siya palayo, mas maigi ko siyang naobserbahan. Ang lalaki ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 30s, may maikling balbas at maikling kayumangging buhok. Hindi ko mapigil ang makaramdam ng kaba. Wala sa natural ang lahat ng ito, at habang patuloy na lumulubog ang araw, lalo lang akong nakaramdam ng panganib. Sino ang lalaking ito at ano ang ginagawa niya sa gitna ng kagubatan na wala man lang dalang tirahan, pagkain, o tubig? Lumipas ang 30 minuto at hindi siya gumagalaw. Napagpasyahan ko na hindi ako pwedeng manatili doon. Wala naman akong ibang mapupuntahan, ngunit naisip ko na kailangan kong maghanap ng ibang lugar at tiyaking hindi niya ako susundan. Sinimulan kong ibaba ang aking tent at mag-empake, at doon lang siya tumingin sa akin. At habang ginagawa ko iyon, hindi na siya tumigil sa pagtitig sa akin. Nang matapos kong ilagay lahat ng gamit sa aking backpack, nakita ko sa gilid ng aking mata na tumayo ang lalaki. Nagsimula akong maglakad ng mabilis, naririnig ko ang kanyang mga yapot na sumusunod sa akin ng malapit. Hinawakan ko ng mahigpit ang maliit kong kutsilyo, hindi sigurado sa mangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto, ilang beses akong lumingon, nakikita ko pa rin siyang sumusunod ngunit unti-unting lumalayo. Naglakas loob akong lumiko mula sa daanan papasok sa kagubatan. Madilim na ng oras na iyon kaya't umaasa akong hindi niya ako nakita at magpatuloy na lang siya sa paglalakad. Pagkatapos kong makapasok ng humigit kumulang 20 talampakan sa kagubatan, nagkubli ako sa likod ng puno at naghintay. Pagkaraan ng 30 segundo, dumaan ang kanyang mga yapak sa daanan, ngunit bago siya makalagpas, huminto siya.
Pinanood ko ang kanyang anino sa dilim na parang naghahanap, na parang alam niyang wala na ako sa daanan. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw, sinusubukang maging magiliw, na mas lalo lang nagpalala ng sitwasyon. Matapos ang 2 minuto, huminto na siya sa pagsigaw, ngunit imbes na bumalik sa campsite, pumasok siya sa kagubatan sa kabilang bahagi ng daanan. Nawala ang kanyang anino sa dilim, at nagkaroon ng katahimikan. Naghintay ako ng higit sa 1 oras bago ako muling naglakad pabalik. Pinilit kong itulak ang aking katawan at laktawan ang susunod na campsite para lang makasiguro. Nang makarating ako sa bayan, nag-report ako sa lokal na pulisya. Hindi na nila ako binalikan pagkatapos. Hindi ko alam kung nakatira doon ang lalaking iyon, sinusubukang magnakaw o magkidnap ng mga tao, o baka pareho, ngunit maswerte akong nakaligtas. Pangalawang kwento ni Kian. Nangyari ito mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ako si Jake, at bago nito, wala akong karanasan sa kampong kahit kailan. Talagang gusto kong subukan ito, at ang tanging paraan para matutunan ay gawin ito, kaya ito ang unang kampong trip ko. Pinili ko ang isang campground na 2 oras ang layo mula sa aking syudad. Ito'y tila hindi masyadong matao, ngunit hindi rin naman ako ganap na mag-iisa, na inisip kong magiging perpekto para sa unang beses ko. Nagmaneho ako papunta roon at dumating sa trailhead bandang tanghali. Pagkatapos ay nag-hike pa ako ng ilang oras bago makarating sa campground. May ilang park-style benches at ilang ground-mounted barbecue grills sa paligid ng lugar. May ilang maikling trails na naghiwalay at patungo sa mas maliit na mga campsite kung saan may ilang tao na may mga nakaset up na tent. Pumunta ako sa isa sa mga trail na ito at inilapag ang aking mga gamit. Pagkatapos ay ginugol ang susunod na oras sa pagtayo ng aking tent ng maayos at pagtiyak na gumagana ng tama ang lahat. Nang mga oras na iyon, may ilang tao sa gitnang lugar na gumagamit ng grills at nag-uusap. Hindi ako super sosyal na tao kaya hindi ako komportable na sumali sa grupo, ngunit makalipas ang kalahating oras, may isang lalaki na naglakad papunta sa aking tent at inanyayahan akong sumama sa kanila. Isang magandang kilos ito at tila cool naman siya kaya sumama ako. Sinundan ko siya at nakilala ang ilan pa sa mga nagkakampong doon. Lahat sila ay mababait kaya tumambay pa ako ng 1 pang oras, ngunit pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay na ang ilang tao. Nagpaalam ako ng magandang gabi sa lahat at bumalik sa aking tent. Mga bandang 7:00 na iyon, kaya 1 oras na lang ang natitira bago magdilim nang bumalik si TJ, ang lalaki kanina, sa aking tent. Siya'y mga kaedad ko, nasa mid to late 20s. Nang dumating siya, tinanong niya kung nakapunta na ako sa lugar na ito. Sabi ko, hindi pa. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ko ba ang tungkol sa lawa na malapit dito. Sabi ko, hindi rin, at agad niyang sinimulang ikwento ang tungkol sa isang napakagandang tagong lawa na wala raw nakakaalam, at napakaganda raw ng lugar na iyon. Plano niyang pumunta roon at tinanong niya kung gusto kong sumama. Isa itong tila magiliw na alok at sa totoo lang, talagang interesado ako. Ipinagbalik ko ang aking mga gamit sa tent at iniwan ang lahat doon. Pagkatapos ay sumunod ako sa kanya. Sinabi niyang 10 minutong lakad lang ito sa gubat, kaya tiyak na may sapat kaming oras bago magdilim. Mula sa campsite, sinundan namin ang isang manipis na footpath sa pagitan ng mga puno. Hindi ito isang maayos na trail, ngunit mukhang ilang beses na rin itong nagamit. Lumipas ang 10 minuto, ngunit wala pa ring lawa na makikita. Bigla ring naging tahimik si TJ, dati siyang masigla at masalita, ngunit ngayon, bigla siyang nagbibigay ng mga isang salitang tugon. Patuloy rin siyang tumitingin sa papalubog na araw, at bagaman maaaring sinusubukan niyang tiyakin na may oras pa kami, may naramdaman akong parang kabaligtaran ang ginagawa niya. Parang hinihintay niyang tuluyang lumubog ang araw. Pagkalipas ng 20 minutong paglalakad, nagsimula akong maglagay ng distansya sa pagitan namin. Hindi na ako sigurado sa ginagawa namin, ngunit naramdaman kong tumataas ang adrenaline sa aking katawan. Ang araw ay halos wala na, at ang mga mananipis na sinag ng liwanag mula sa mga puno ay parang nagbigay ng kakaibang katahimikan sa gubat. Nang sa palagay ko'y may pagkakataon na ako, bigla akong lumiko at tahimik na tumakbo pabalik sa direksyong pinanggalingan namin. Agad niyang napansin ito. Tinawag niya ako ng isang beses sa isang mabait na tono, na parang nagpapanggap pa ring kaibigan, ngunit agad itong naging galit na sigaw.
habang naririnig ko ang mabilis niyang pagtakbo papunta sa akin. Halos 1 minuto siyang sumisigaw at humahabol sa akin sa gubat bago ko narinig na bumagal ang kanyang mga yapak. Pagkatapos, narinig ko ang isang malakas na tunog ng metal sa likuran ko. Luminga ako ng isang saglit at nakita ko ang parang isang kutsilyo na tumalbog sa isang puno ilang talampakan ang layo mula sa akin. Tila iyon ang kanyang huling pagsubok para pigilan ako. Pagkatapos noon, nawala na siya sa akin. Bumalik ako sa iba at sinubukang ikwento ang nangyari. Isa sa kanila ang tumawag sa pulisya para sa akin. Si TJ o kung sino man siya, hindi na muling bumalik. Sa katunayan, sinabi ng lahat na nandoon na siya sa campsite nang dumating sila, at pagkatapos ng kaunting pag-usisa, wala man lang siyang tent na nakatayo kahit saan. Malamang, ako ang target niya dahil alam niyang wala akong masyadong karanasan sa hiking o camping. Buti na lang at hindi ko na kinailangang malaman kung ano ang balak niya sa gabing iyon, dahil kung natuloy iyon, baka wala na ako ngayon. Kwento 3 ni Ned T. Narito ako na nagtatagal ng ilang linggo sa Montana noong nakaraang taon. Mayroon akong camper na itinayo sa likod ng aking truck, kaya madalas akong nagpaparada sa mga campgrounds o kung saan man may pampublikong lupa. Ito na ang isa sa aking mga huling araw, kaya kailangan ko nang magumpisa pabalik mula sa direksyong pinagmulan ko. Sa kasamaang palad, nagkaroon ako ng problema sa truck ko noong araw na iyon at inabot ako ng halos buong araw para ayusin ito. Kaya nang lumubog na ang araw, halos wala akong progreso sa biyahe ko. Nakakuha ako ng kape mula sa isang gasolinahan at nagpasya na magpatuloy pa ng hindi bababa sa 2 oras, at pagkatapos ay maghanap ng lugar na matutuluyan sa magdamag. Sa susunod na bahagi ng aking pagmamaneho, lumiwanag ang kalsada at halos sa akin na lamang ito. Gumamit ako ng isang app upang hanapin ang pinakamalapit na lugar na maaari kong kampuhan, at nakahanap ako ng isang lugar na nasa gilid ng kalsada sa pampublikong lupa. Nang dumating ako sa liko, isang manipis na daan ng lupa ang umabot ng mga 1/4 milya papasok sa kagubatan. Sa dulo nito ay isang maliit na bilog na lugar na natatakpan ng damo, napapaligiran ng kagubatan at wala ng iba. Wala akong nakitang ibang mga camper. Nagparada ako sa dulo ng bilog na nakaharap sa exit, pagkatapos ay lumabas sa camper at pumasok sa loob. Sa tingin ko ay mga 11 o 12 na ng gabi noon at halos matutulog na ako. Nang humiga ako, 1 minuto lamang ang lumipas, may sinag ng liwanag na pumasok mula sa gilid ng privacy screen na nasa bintana ko. Umupo ako at itinaas ang kanto ng screen upang makakita sa labas ng bintana. May mga headlights ng ibang sasakyan na papalapit sa daanan. Nang malapit na sila sa dulo ng daanan, slow sila at huminto. Mukhang nakita nila ako at marahil ay ayaw nilang magkampo sa parehong lugar, ngunit sa halip na umikot, nanatili sila sa dulo ng daanan. Nakita kong truck ito, medyo luma na at may kalawang sa harap na bumper, pero ang mga headlights ay sobrang liwanag kaya hindi ko maaninag ang iba pang detalye. Ang truck nila ay nakaharap ng direkta sa akin at humaharang sa buong daan palabas. May pakiramdam akong kakaiba, tila may gut feeling ako na hindi tama ito, pero pagkatapos ng ilang minuto na nakaupo sila doon, alam kong hindi ko matutuluyan dito. Ibinukod ko ang kama ko at umakyat. Bago ko magawa na umalis sa camper at pumasok sa truck ko, isang pinto nila ang bumukas. Tumingin ako sa bintana, patay na ang mga headlights nila at 2 lalaki ang nakatayo sa dilim. Nagsimulang maglakad papunta sa camper ko at tanging anino lamang ang nakita ko sa mga kamay nila. Muli kong tinakpan ang bintana at nakinig sa mga yapak nila habang papalapit sila. Sinubukan nilang maging tahimik, maingat na naglalakad sa paligid ng truck ko hanggang sa bigla silang tumigil. Para bang bigla nilang nalaman na ako'y gising. Hey, pwede mo ba kaming tulungan? Kailangan namin ng direksyon, pwede mo bang buksan? Natakot na ako ngayon at mula sa boses nila, iniisip kong lasing sila o may iba pang problema kaya wala akong ideya kung ano ang kaya nilang gawin. Sumilip ako sa isa sa mga bintana at nakita ang isa sa kanila na nakatabi sa truck ko na may hawak na uri ng crowbar o martilyo. Pinatotohanan nito ang kanilang masamang intensyon pero wala akong paraan para umalis nang hindi lumalabas sa camper ko at papasok sa truck ko. Isa sa kanila ang lumapit sa pinto, humahagod ng isang bagay sa pinto at tinutulak ito, talagang sinusubukang buksan ito.
Hindi ko alam kung bakit ako pa rin tahimik na parang hindi nila alam na ako'y nasa loob, pero inilagay ko ang mga binti ko laban sa pinto upang pigilan ito. Pagkatapos, biglang may gunshot na umabot mula sa mas malalayong bahagi ng kagubatan na nakapaligid sa lugar. Tumigil ang dalawang lalaki sandali at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa truck nila. Sa loob ng 30 segundo, nawala sila. Wala pa rin akong ideya kung ano ang nangyari, pero alam kung aalis ako, ito na ang pinakamagandang pagkakataon ko. Tumakas ako mula sa camper at agad pumasok sa truck ko. Nagbigay ako ng mabilis na sulyap sa paligid habang ini-start ang makina ko, ngunit wala akong nakitang sino man sa kagubatan na nagpaputok ng kanilang baril. Nagmaneho ako pababa ng daanan at sa pangunahing kalsada, huminto 1 oras mamaya sa isang medyo matao na truck stop. Ang tunay na nangyari doon ay mapagdedebatehan. Sa totoo lang, iniisip ko na sa isang himala, isang mangangaso o ibang nagkakamping ang malapit at nakita ang nangyayari, kaya nagputok sila ng warning shot upang iligtas ako. Isinasaalang-alang ang layo ko mula sa kabihasnan, napaka-imposible na hindi ko masabi ng tiyak, pero ito lang ang naiisip kong dahilan. Kung wala ito, ang truck at camper ko ay malamang na nakalista na ngayon ng anonymous sa Craigslist at malamang ay hindi na ako makikita muli.